Nagsani puwersa ang ilang mga cyber leader mula sa Pilipinas at ibang bansa para protektahan ang buhay online ng mga Pinoy. Yan ang agenda report ni G. Baroga. Sa fast-moving digital world, online na ang lahat, mula banking hanggang shopping. Kaya naman nagsama-sama ang mga lokal at international na grupo para matulungan ang mga Pilipino na manatiling ligtas sa digital space. Kasama sa mga grupong ito ang NODPOP o ang National Association of Data Protection Officers of the Philippines, ang Philippine Computer Emergency Response Team at ang Secure Digital Life Center o SDLC na nakikipagtulungan sa mga global na organisasyon tulad ng World at Tools for Humanity para palakasin ang cybersecurity sa bansa. Sa Pilipinas na may 116 million population, mas marami pa ang mga mobile phone kaysa tao na nasa 142 million at halos lahat ng ito ay nakakonekta sa internet. Aabot din sa 91 million na Pilipino ang aktibo sa social media. If you do not have a digital identity, then you cannot enjoy a digital life, right? Of course, it goes rights and freedoms and opportunities. And within all of that, you also need to develop security and resilience. Both personal and institutional organizations. Plano ng NODPOP at SDLC na mag-train ng 180,000 na mga individual sa iba't ibang mga kategorya katulad ng data privacy, cybersecurity at digital transformation sa susunod na 5 taon. Everybody does everything online, social media, banking, telephones, WhatsApp. And so the result is there are many different ways that you can put yourself at risk. The important part today is that we need to start to build tools that help people take more control over their data. Isa sa mga tool na ito ay ang ORP, isang device na gumagawa ng digital passport. Pinapakita nitong ikaw ay isang tunay na tao nang hindi kinakailangang ibahagi ang iyong mga personal na impormasyon. I-download lang ang app, iscan ang QR code at kumuha ng picture ng iyong mukha at mata. Private, secure at madali. If you're on a video call like Zoom, you can prove to the other person that it's actually you. So we can stop things like deep fakes, we can stop banking fraud, and a variety of other challenges that we face online. Laganap ang mga digital scam at ang kabataan at mga senior citizen ang kadalasang at risk. Kaya't sa pagtutulungan na ito, makatitiyak na may mga kagamitan at kaalaman ang mga Pilipino para manatiling ligtas online. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.